welcome sa aking vlog. Ako si Mika Mortalia, grade 12 JB. Ngayon, susuriin natin ang isa sa pinaka-ironic at nakaka-impluwensyang teksto sa kanlurang filosofiya, ang Apology ni Plato. Hindi ito basta simpleng paghingi ng tawad, ito ay isang makapangyarihang depensa ng buhay at mga aral ni Socrates na iniharap mismo ng pilosopong habang siya ay humaharap sa paglilitis dahil sa paglapastangan at sa pagkurap ng kabataan sa atin. Kaya umupo lang maayos, maghanda na mag-isip at samahan ninyo ako sa paglalakbay sa puso ng The Apology. Bago ang lahat, pag-uusapan natin ang talambuhay ni Plato. Si Plato ay isang tanyag na pilosopong Griego na tinuturing na isa sa pinakamahalagang figura sa kasaysayan ng filosofiya sa kanluran. Siya ay estudyante ni Socrates at guro ni Aristotle, kaya't bumuo siya ng mahalagang tulay sa pagitan ng mga filosofiya ng dalawang ito. Kilala si Plato hindi lamang sa kanyang mga ideya, kundi pati na rin sa pagtatag ng akademi sa Athens na tinuturing na isa sa mga unang institusyong pang-edukasyon sa kasaysayan ng kanluran. Si Plato ay pinanganak sa isang mayamang pamilya sa Athens at pinalaki siya sa isang lipunang may mataas at pagpapahalaga sa edukasyon at politika. Sa kanyang kabataan, sinasabing natutunan niya ang iba't ibang disiplina tulad ng matematika, etika at filosofiya. Siya ay naging alagad ni Socrates at malalim na naapektuhan ng mga kanluran at pamamaraan nito. Lalo na ang Socratic method na gumagamit ng tanong at sagot upang mapalalim ang pag-iisip. Naging tanyag si Plato sa kanyang mga isinulat na tinatawag na dialogues, kung saan niya ginagamit si Socrates bilang pangunahing tauhan. Ilan sa kanyang pinakakilala ang gawa ay ang The Republic, kung saan tinatalakay niya ang kanyang mga ideya tungkol sa hustisya at ideals na lipunan. The Symposium na tumatalakay sa konsepto ng pag-ibig at The Phaedo na naglalahad ng kanyang mga pananaw tungkol sa kaluluwa at kamatayan. Ang Apology ni Plato ay isang salaysay ng depensa ni Socrates sa harap ng korte ng Athens. Sa tekstong isinulat ni Plato ang mga argumento ni Socrates nang siya ay nilitis dahil sa akusasyong sumira siya sa mga kabataan. Hindi naniwala sa mga Diyos ng Estado at nagpapakilala ng mga bagong Diyos. Socrates ay hindi nag-apologize sa karaniwang kahulugan ng paghingi ng tawad. Sa halip, ang mga salitang apology ay mula sa salitang Griego ng apologia na nangangahulugang depensa. Kaya ang buong diskurso ay isang pagtatanggol sa kanyang sarili laban sa mga akusasyon. Sinabi ni Socrates na siya ay may tungkulin mula sa Diyos ng Diyusin upang magtanong at mag-usisa sa mga tao. Tinatanong niya ang mga may kapangyarihan pati na rin ang mga ordinaryong tao tungkol sa kanilang kaalaman upang maipakita na walang sinuman ang talagang may ganap na kaalaman. Ito ang kanyang kilalang Socratic method na ginagamit niya upang ilantad ang mga kamangmangan ng iba.
Isa sa mga kilalang pahayag ni Socrates, pinaliwanag nito ang mga mahalagang ng pagsusuri at pagtatanong sa mga prinsipyo ng moralidad at buhay. Para kay Socrates, ang buhay ay na hindi sinasailalim sa masusing pagsusuri ay walang halaga dahil ang tunay na kahulugan ng buhay ay matutuklasan lamang sa pamamagitan ng kaalaman at katotohanan. Kahit nasa panganib siya ng pagkamatay, hindi natakot si Socrates sa pagpapanatili ng kanyang paniniwala at filosofiya. Hindi siya handang talikuran ang mga kanyang misyon ng paghahanap ng katotohanan kahit na ang kapalit ay ang kanyang buhay. Pinili niyang ipaglaban ang katotohanan sa halip na magpinaod sa kasinungalingan upang makaiwas sa parusa. Nilinaw ni Socrates ang mga maling akusasyon sa kanya. Pinabulaan niya ang paratang ng pagpapakilala siya ng mga bagong Diyos at sinisira ang kabataan. Pinakita niya na siya ay mismo ay hindi nagtuturo kundi nagtatanong lamang. Hindi rin niya ipinipilit ang kanyang mga ideya kundi hinahayaan ang mga tao na isaisip at suriin ang kanilang mga sariling paniniwala sa kabila ng kanyang makatawirang depensa. Hinatulan pa rin si Socrates ng kamatayan ng mga taga-Athens. Para kay Socrates, hindi ito isang pagkatalo sapagkat naniniwala siyang may mainam pang mamatay ng may dangal kaysa mabuhay sa kasinungalingan o kasamaan. Sa kabuuan, ang apology ay nagpapakita ng mga ideya ni Socrates tungkol sa moralidad, kaalaman at filosofiya ng buhay. Ito ay isang pagtutol sa mga hindi makatarungang akusasyon at isang pamana ng kanyang malalim na pangako sa paghahanap ng katotohanan.